May karapatan si Alden sabihin ito mga kasembreros, no? Tapos spotted si Tisoy sa Pampanga kahapon mga kasembreros. Tapos, yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito mga kasembreros, birthday pala ni kuya niya Dong, no? Actually, August 2, 1980 ang birthday ni Ding Dong. So parang bumati yung admin kahapon para kay Alden. Happy birthday Kuya Dong, no, kay Ding Dong Dantes na kuya-kuya ni Alden sa industriya ng showbiz. So talagang close na close ang dalawang ito. So yung mga pictures na shinare na iba dito ay parang sa Mawel Fund, no, kasi parang parehas lang chairman of the board no, sina Alden at Ding Dong mga kasimbre sa Mawel Fund na organized ni Ma'am Boots Anson Roa yata, no? Mga kasombreros na kung saan ay nagsusupport sa mga pelikulang Pilipino din po mga kasombreros yung Mawel Fund, na kung saan ay ina-uplift nila at yung local Filipino films mga kasombreros. So happy birthday August 2. Actually no, ngayong araw mga kasombreros ang birthday ni Kuya Nyadong. Tapos next item natin. So yun, no? Si Alden spotted siya kahapon sa Pampanga para pala ito sa kanyang video fiesta. So parang tauna na pala ito, no? Parang once in a year ay nag-celebrate ang video fiesta. Parang SM City Pampanga siya kahapon mga kasombrero. So alam ko ang Marquee Mall pala yun mga. SM City Pampanga parang pumunta rin sila dati dito no, sa promo ng Hello Love Again or mall tour ng Hello Love Again mga kasembreros. But Marquee Mall Pampanga yata yon, if I'm correct mga kasembreros. So dito ay kumanta siya kahapon ng grabe, no, parang ang bata ni Alden parang pumayat nga siya dito mga kasembreros. Kinanta niya kahapon yung isa sa mga favorite songs niya, yung Uptown Girl. So naka-blue siya mga kasembreros na bilang color theme ng video mga kasembreros, ang blue na favorite color din ni Soiti. So birit kong birit si Soiti dito, no. Oh, Uptown Girl, she's living it. So nagulat niya ako kasi akala ko nung mga nakarang pa ito taon mga kasembreros, kasi nga 'di ba nagkaroon niya siya ng video fiesta no nakaraan naman yun sa Baliwag, Bulacan, no. Kasama naman niya doon sina Donita knows, sino nga yun, basta yung taga Showtime hosts mga kasembreros. So apart from Donita knows, no, mga kasembreros. Tapos si Kath naman ay nag-drop siya kagabi ng kanyang yung kanyang Eurotex mga kasembreros. So ito na yung parang complete version ng kanyang brand endorsement mga kasembreros na video na Eurotex mga kasembreros. So parang dito ay nag-feature siya ng mga pagod-pagod, no, na mga tao mga kasembreros. Sabi niya, para sa mga it's giving puyat na naman nagtennis sa mga doom sa trabaho kasi doom malala kagabi, at sa mga brain, sabi niya, isn't it braining mga kasi it's not you, it's your mattress, kaya go with the one that makes you different, no? Sabi Neurotex, tried, tested, trusted mga customers at world class quality. Enjoy ang quality at sleep at enjoy din sa life, no? Everyone deserves the best sleep. And I got mine with Eurotex, no? Sabi dito ni Kath mga kasembreros. Tapos parang nag-celebrate pala, no, ng 47th na anniversary ang Dabar Cats Itbulaga kahapon. So marami kasi nagsabi na parang hindi na bumisita si Alden sa Itbulaga, so parang wala siyang utang na loob and something like that mga kasembreros. So, pero dito ay pinakita ng isang admin. Hindi ko alam kung bumisita talaga siya doon, pero alam ko hindi ganoon si Alden na wala siyang utang na loob mga kasus, or hindi siya marunong tumanaw ng utang na loob. So, hindi po siya ganoon. So, 47th anniversary The Barkads kahapon. Alam namin si Alden Richards ay super grateful
sa mga Dabar Cats dahil naging bahagi siya ng programa. Sa mga nagsasabi dyan na walang utang na loob si Alden at may mga alitan daw, hahaha, ay ewan ko sa inyo, basta maayos ang relasyon ni Alden sa mga Dabar Cats niya at mahal nila si Alden. So yun, tama no, talagang busy lang si Alden mga kasembreros. So hindi porke wala siyang time sa Dabar Cats or sa Itbulaga kasi ibang ano sila no, ibang building at lugar na sila, hindi sila sa GMA network na. So sa TV5 na sila mga kasembreros, di ba? So siguro kung sa GMA lang siya, why not na bumisita siya minsan mga kasembreros no, sa set ng Itbulaga or TVJ mga kasembreros. Pero yun nga no, dahil nag-iba na ng lugar ang Itbulaga or TVJ no, Tito Vic and Joey, ay hindi na siya and sobrang busy pa ni Alden. So talaga hindi na siya nakakabisita mga kasembreros. So dito ay nag-share sila ng picture no, na kasama sina Baste no, sina Paulo, si Alan Kay, si Pauline Luna. Wala lang dito si Maine Mendoza mga kasembreros. So let's leave it as it is no, kasi sobrang busy ni Soy Team mga kas. Tapos si Alden din no, nag-post siya kahapon ng kanyang BDO naman ito na endorsement. Grabe, kaliwat kanan ang endorsement ni Soy Team mga kasembreros. So kahapon nag-post siya sa kanyang Facebook page no, Alden Richards with the BDO Unibank 4 hours ago. Choosing the right car is one thing, choosing the best rates matters most. No, that's why I check my options with the first with BDO auto loan deals on wheels. With low rates up to 30,000 pesos rebate, free first year motor insurance, and even better rates if you're looking at EVs or hybrids. Browse, compare, compute, get pre-qualified and apply online at bdo.com.ph, deals on wheels, or visit any BDO branch nationwide. So paano ako nagyari dito. So may picture si Alden dito na auto loan. Nako, Sir Alden, wag ka nga. Nako, ikaw ay hindi nag-auto loan, no? Cash to cash cash to cash basis. Cash to cash talaga ito si Alden, of course, no? Kahit na 1 million pa ang halaga ng isang kotse. So auto loan lang siguro, no? Kasi naging model siya or siya ang ginawang brand ambassador ng BDO. Kaya ito yung kanyang isa sa mga features, no, na pwedeng kuha ng insurance or ng loan mga kasembreros, no? Kung kayo po ay bibili ng car or kotse. So pero definitely Alden ay hindi siya hindi siya nag-auto loan or umuutang mga kasembreros kasi nga maraming maraming rape, no, maraming pera si si Alden mga kasembreros. So as simple as that. Tapos si Kat naman, may isang admin dito na sobrang gandang-ganda, no? Face card, the face card that never declines. So tapos mga random shots or random close-up videos ni Billy sa Summon Someday mga kasembreros. So sobrang ganda, no, na phenomenal box office Cinema Queen as expected. Ito po ay mga random videos niya sa Summon Someday mga kasembreros. Tapos yung music background niya, okay ganda, okay gandang mag-alay sa'yo. So yung kanyang music background mga kasembreros. Tapos major item tayo ha, si Alden may karapatang sabihin ito. Late ko na ito na-post mga kasembreros, itong sa kanilang BIR interview with Barbie Forteza mga kasembreros, no? So mamaya piplay ko ito kung gusto niyo pong pakinggan ulit. Ito ay para kay Barbie, double celebration ito kasi July 31 pala yung birthday niya, no? Pero yung celebration nila ay ngayong araw, no? August 2, 2026 mga kasembreros. So grabe, no? Si Alden talagang may say at may karapatan silang sabihin ito na hindi lang sa mga taxpayers ang parangal na ito mga kasembreros, no? Kasi ginawaran niya sila ng one of the highest taxpayers sa Pilipinas mga kasembreros, no, celebrity category. So
yun, hindi nakapagtataka ito kasi si Alden talagang suking-suki ito. Kaya sa dami ba naman ng endorsements ni Alden, mga kasembreros, kumbaga pa, isa siya sa topmost talaga or may pinakamalaking buwis mga kasembreros na binabayaran sa endorsements, sa pelikula, sa shows mga kasembreros. So talagang nakaka-amaze at nakaka-proud mga kasembreros. So 2025 ito na taxes mga kasembreros, ngayon lang sila nagawad. So iba rin pala yung most valuable taxpayers, no, nung nakaraan mga kasembreros. So dito ay ito naman ay highest naman mga kasembreros. So ibang award pala ito mga kasembreros. So talagang talagang nakaka-amaze ito mga kasembreros. So ang sinabi niya dito ay yung pera gamitin sana ng ating gobyerno para sa betterment ng ating country, especially yung mga needy talaga. Kasi mulat na mulat si Alden mga kasembreros, na ginawa pa siyang brand ambassador or ambassador ng DepEd. So nakita tuloy niya lalo yung sitwasyon ng educational system ng ating yung mga estudyante, especially yung mga may hirap mga kasembreros. So sabi niya dito ay reminder ito sa atin na hindi lang sa mamamayan or sa mga taxpayers, kundi sa ating mga kawani ng gobyerno na gamitin para sa pagtutulungan ng bawat isa, para maihahon yung Pilipinas sa kahirapan. So yun nga, kagaya ng sasabi ko, it's na ang yaman ng Pilipinas. Yung problema lang talaga dito ay corruption talaga mga kasembreros. So may singit ko lang sa time pa lang ni Miriam Defensor Santiago, narinig ko dati yung mga kongresista, yung mga senador, nagbibigay sila ng bonus sa kanilang sarili ng tig 1 million tuwing December, tuwing bakasyon, grabe. Tapos naglalagay silang bangko, tapos nilalagay na mapalan sa ibang tao, kamag-anak or kaibigan or so on. Tapos yun pala yun na-account nila. Grabe, talagang ngayon mas namulat ang tao sa corruption mga kasembreros. Pero balik tayo dito ay para kaya Barbie ay mahalaga ang pagbabayad ng tama ng buwis mga kasembreros. Tapos ano ko dito is yung sa birthday niya mga kasembreros, yung sabi niya kakain daw siya ng marami. Sabi niya mga kasembreros, mas simple yung birthday celebration, mas maganda, sabi niya ganoon mga kasembreros. Basta magkakasama na daw sila mag-anak, mga kasus, kompleto na daw siya. Tapos ang birthday wish niya ay sana marami-rami daw siya makain mamaya, sabi niya ganoon. Tapos tutingin siya kay Alden. Lalaman. Sabi niya August 2 pa, sabi niya ganoon Alden. So nagkaroon pala sila ng family dinner nung nakarang araw pa ito nakarang araw yata ito mga kasembreros, or kahapon. Nakarang araw nga mga kasembreros. So nagkaroon sila ng family dinner pala after ng awarding ng BIR mga kasembreros. So yun, mamaya piplay ko ito para ma-appreciate nyo rin po ang mga kasus. Tapos si Kat naman, may binahaging pictures dito si Naybara Lopez itong parang naka-white si Kat. Hindi ko lang alam kung part ba ito ng Someday niya or part ng kanyang panibagong endorsement mga kasembreros. Tapos si Alden pala, may mga random videos pa siya ng pagdating niya doon sa SM City Pampanga mga kasembreros. So as usual ay gwardyado si Phenomenal Box Office Cinema King na para bang mayor ang dumadating. Na para bang mayor ang dumarating mga kasembreros. So si Mama Tin of course andito, yung mga bouncers, yung mga sergeant at arms, guardia and so on. So talagang fully guarded si Alden mga kasembreros. So iba talagang hatak ni Phenomenal Box Office Cinema King. Sana naman gumawa na ng movie kayo. Gumawa na kayo ng movie, So tapos ito pahabol na endorsements ng Kath Denham. Unang-una dito si Kath. Tapos si Alden may bagong endorsement post mga kasembreros. So ang Ideal Vision ni Kath ay nag-post siya kagabi ng kanyang Ideal Vision Center na endorsement mga kasembreros 8 hours ago. A new month means new possibilities. If you could wish for just one thing in this August, what would it be?
share your answer in the comments. So we'd love to read it. So tapos picture dito ni Kath na naka glasses or naka-shades si Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos si Alden naman, hindi nagpahuli, no? Ang sa kanya naman ay CDO, Homestyle Corned Beef, mga customers. No, 1 hour ago, pinost ng CDO at repost rin niya. Madaling i-prepare ang CDO Homestyle Corned Beef, pero sino nga ba ang pinakamagaling magluto nito sa family? Itag mo na sila. Ano pala ito? Parang may promo sila, mga kasembreros, or may pag-game sila. Sabi niya, itag mo na sila and tell us why in the comments for a chance to be one of the 5 lucky winners of 1,000 peso GCash credit. Don't forget to use the hashtags. No, hashtag CDO Homestyle Meals, hashtag CDO Homestyle Alden. So yun siya, no? Tapos picture nila ni Daddy Bay, mga kasembreros. So nakakatuwa lang. So tapos yun, yun ang ating items, no, sa vlog na ito. So by the way, abangan nyo yung isa nating vlog, no. Confirm na yung kina Mayor Mark Alcala at saka kay Kath, mga kasembreros. So sa susunod natin naman yan na mga items. Alright, so yun lamang sa ating Kath items, and then pakinggan natin yung mga videos na ito. Tapos ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Dito. Avenue o BIR ang naging kontribusyon ni Alden Richards at Barbie Forteza sa paggamit ng kanilang mga plataforma sa paghikayat sa mga mamamayan sa pagbayad ng tamang buwis. Si Alden, isa sa mga highest taxpayer para sa taong 2025. Pero naniniwala si Alden na hindi lang sa pagbabayad ng tamang buwis nagtatapos ang ikabubuti ng ating bayan. Hinimok niya rin ang mga namamahala sa atin na gawin ang kanilang responsibilidad para sa bawat Pilipino. We're all here for the betterment of the country, na may ahon sa kahirapan ng mga nakakarami nating mga kababayang nangangailangan, and at the same time, we're very honored to have this platform to set reminders as well, hindi lang sa mga mamamayan, hindi lang sa taxpayers, kundi maging sa mga kawani din ng gobyerno, na tulungan natin ang isa't isa para maiahon natin ang Pilipinas sa kung nasan man siya ngayon. Para naman kay Barbie, mahalaga ang pagbabayad ng tamang buwis, lalo pat dito nanggagaling ang kakailanganin ng marami nating kababayan. Yes, I understand that this is both an honor and a responsibility, and maraming LGUs and mga programa na kumukuha talaga ng funds from our national tax. So healthcare, educational programs, public welfare, ganyan. So ang isang mamamayan, maliit na contribution pero malaki ang magagawang pagbabago para sa ating mga kababayan. Birthday ngayon ni Barbie at para sa kanya, the simpler, the better ang selebrasyon. Basta't magkakasama silang mag-anak, kumpleto na raw siya. Ang birthday wish ko po ay sana ay marami-rami akong makain mamaya. Lalamon. May Augusto pa. Family dinner. Siyempre, ang request ng mga magulang ko ay seafood. Nelson Canla. Sobrang ganda po ng ating Word of God, mga kasembreros. Kailangan po natin ito na malaman ang sekreto ng masayahin. Matthew chapter 5 verse 7, those who show loving kindness are happy. Ito pala siya, no? Because they will have loving kindness shown to them. Grabe, mga kasembreros, no? Ito po ay reciprocate na version, mga kasembreros. And lahat naman talaga, kapag ano itinanim natin, kung ano ang ginawa natin sa ating kapwa-tao, yun din po yung babalik sa atin. Kasi ang buhay natin ay kung ano ang itinanim, siya mo ring aanihin, mga kasembreros. So bilang mga magsasaka, talagang of course alam natin yung reality, yung truth about what you plant,
you reap, no? What you sow, you reap, mga kasembreros. Kung ano ang itinanim mo, siya mong aanihin. Kunwari, nagtanim ka ng lanzones, aani ka ng lanzones. Kapag nagtanim ka ng apple, aani ka ng apple. Kapag nagtanim ka ng mangga, aani ka ng mangga. Kapag nagtanim ka ng grapes, aani ka ng grapes. So, ganoon siya, mga kasembreros. Not unless, no, kapag drafted siya, no, pero hindi naman yun, mga kasembreros. Kapag parang kung gusto mo na, kung ano yung gusto mong resulta ba, no, kung gusto mong mag-harvest ng mangga, so magtatanim ka ng mangga. No, kung gusto mo na magtanim ng, gusto mag-harvest ng lanzones, magtatanim ka ng lanzones. No, simple as that, mga kasembreros. Yung reality rito, no, sa principle of sowing and reaping. No, kung kaya kapag nagtanim ka ng kabutihan sa kapwa-tao mo, so expect mo yung kabutihan. Pero not all the time ay pareho ang scenario. May mga times na talagang tinetest tayo na kabutihan naman yung ginawa ko, pero parang may gumawa pa rin sa akin na masama. Pero ang tandaan natin parati, mas mabuti na tama parati yung ating ginagawa or kabutihan yung ating ginagawa kaysa sa tapos babalikan tayo ng masama ng iba, kaysa sa masama yung ginawa natin in the first place, tapos ginawa din tayo ng masama, ay tama lang po yun. Pero pagpapalain pa rin ng Diyos, mga kasembreros, sa mga taong gumagawa ng tama at kabutihan, pero may gumawa pa rin silang masama, so okay lang po yun, because ang Diyos po natin ay just na hustisya, na Diyos, mga kasembreros. Kung patas po siya. Kung hindi man siya ngayon magbibigay ng pagpapala at reward sa iyo, maybe in later days, no, in later months, in later years, mga kasembreros. So, huwag tayo mapagod, no? Kagaya ng parati natin nga sinasabi din dito na sa Holy Bible as well, of course, no, na basis ng lahat. Galatians chapter 6 ay talagang kapag may opportunity ay gumawa tayo ng kabutihan, kasi sa tamang panahon at perfect season ng Panginoon ay magbibigay siya ng kandimpala sa atin, mga kasembreros. So, ganun po siya. So, when we read Matthew chapter 5 verse 7, we see a beautiful statement from Jesus Christ that highlights the importance of mercy. In this verse, Jesus starts with the word blessed, no? Sabi niya dito ay loving kindness. Sa ibang version kasi ay blessed, no? Pinagpala yung mga gumagawa ng loving kindness. Kasi ito yung sikreto ng masaya. Na kung ikaw ngayon ay malungkot, kung ikaw ngayon ay depressed or anxious, so this word is for you, no? Para tayo po ay magkaroon ng happiness or kasiyahan, mga kasembreros, or kagalakan sa ating puso. So everyone needs happiness. Everyone wants happiness. No, given na po 'yun. Kasi sino ba naman ang gustong taong maging malungkot, 'di ba? So sa labis mga kalungkutan, baka ma-depress ka pa, ay delikado po 'yun, mga kasembreros. So definitely everyone deserves to be happy. No, kung kaya kapag tayo po ngayon ay malungkot, kung tayo pa ay problema at may challenge, so this word is for us, no? Matthew chapter 5 verse 7. So sekreto po ito ng mga happy people or masiyahing tao, mga kasembreros. So this word means favored by God, no? Ang mga tao po na gumagawa ng loving kindness ay blessed, no? At pinagpala ng ating Diyos. He is telling us that those who show mercy or loving kindness are in a special place in His heart. So kasi 'di ba, yung happiness at ang joy, of course, ay ang joy lalong-lalo na, no? Ay meron po siyang galing po siya sa Panginoon. Okay, it's a blessing, it's a favor of God, mga kasembreros, sa tayo po ay may kagalakan, may joy, may happiness sa ating puso. Kasi not everyone is happy, but everyone deserves to be happy. Sometimes nagiging source, kasi yung choice ng tao, number one factor din yun na kunwari, ganito hindi ka na masaya sa jowa mo ngayon, pero choice mo naman na maging jowa siya. So, di ba parang ikaw rin yung gumawa ng kalungkutan mo at saka kasamaan mo, mga kasembreros, na parang gumawa ka ng bato na ipupukpok sa ulo mo na hindi ka naman pala masaya na, pero bakit mo pinagpipilitan pa rin na maging kayo ng jowa mo? Parang something like that ba, no? So, if you choose to be happy, so gumawa ka ng paraan, no? Maghanap ka ng way para maging happy. So, ganoon po siya, mga kasembreros. Kung tayo po ay kung tayo po ay gusto natin maging masaya, so maghanap tayo ng paraan. Okay? Kapag gusto natin may paraan, mga kasembreros. So, ganun po siya. Being merciful or loving kindness is incredibly important. It reminds us that caring for others is a beautiful act of love that comes from our faith. So, definitely, kasi tayo ay representatives ni Lord Jesus Christ, no? Dahil mga anak niya tayo, we must also reflect His love, His mercy, His compassion sa ibang tao. So this verse is part of what is known as the Beatitudes, no? Sa Sermon on the Mount. So yung Matthew chapter 5
dito ay sikat na beatitudes, no? Yung mga blessed is the poor, blessed is the hungry, blessed is the blessed is thirsty for righteousness, and so on, mga kasembreros. So blessed are those who pursue peace, no? For they shall obtain the earth, no? Parang something like that, mga kasembreros. Jesus teaching a large crowd explains what it means to live a life that pleases God. Each beatitude describes a characteristic of those who are part of God's kingdom. In this specific one, Jesus illustrates that mercy is an essential quality of a true follower of Christ. So, quality, sa isang paaral, kunwari, no, nag-aaral ka, may isang estudyante, for example, na matalino sa academics, no? Pero, ugali niya ay maldita or maldito. So, mas syempre, pipiliin natin yung mga taong hindi naman gaano matalino, pero mabait, no? At saka mapagbigay, and so on. So, character over academic performance, or character over academic achievements, mga kasembreros. So, mataas nga yung IQ mo, pero yung ugali mo naman ay bagsak. So, mas pipili natin yung hindi naman gaano matalino, pero mababait sila, mga kasembreros. So, the context of this message is significant. Jesus spoke to a society that often judged others harshly. So, yun yung pag-judge talaga. Ako na-experience ko talaga ito, mga kasembreros. Bilang content creator, talagang tayo po ay nakakatanggap ng mga, kahit nakaalaman, nasa Facebook, mga kasembreros, na nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nag-trending na tayo sa Facebook, no? Maabot na ng 100,000 views yung ating ibang videos, mga kasembreros, sa Facebook. So, hindi mo talaga mapiplease lahat, no? Kahit na Word of God, no? Marami talaga, hindi naman marami. So, may mga mangilan-ngilan talaga na nag-oppose sa truth sa Holy Bible. Kahit na sampalin mo sila ng katotohanan. So, sampalin naman with love, mga kasama. So, parang kahit na iharap mo sila kahit harap-harapan na yung katotohanan, kung i-deny nila yung Word of God, yung truth, ay nasa sa kanila pa rin yun, mga kasembreros. So, yung mga taong ganun, kahit na-explain mo na maayos, with all humility, with all respect, kahit na-explain mo na maunawaan kahit grade 1 student. So, ayaw pa rin ang tanggapin yung katotohanan. So, pero nga, sabi ko, ang part ko ay explain, ibahagi ang gospel with truth, humility, love, and respect, no, sa bawat tao. So, kung ayaw nyo naman maniwala, so, nasa kanila na po yun, mga kasembreros. So, ang part natin ay share natin ang gospel, no, according sa Panginoon, mga kasembreros, at sa kanyang salita. Pero pag ayaw nyo naman maniwala, so, nasa sa kanila na po yun. So, it's their choice. So, kung kaya harshly, sabi kasi dito, judge harshly. So, talagang harsh minsan, no, mga kasembreros, sa mga na-receive kong comment. Although, mostly, 99% naman ay positive, may mga 1%, no, mga kasembreros, na mga negative comments talaga sa akin, no, kahit na Word of God na at saka trivia ang ating sinishare, ay expected ko na po yun, mga kasembreros. So, God bless them. People were quick to condemn, criticize, and dismiss anyone who didn't meet societal standards. By emphasizing the act of mercy, Jesus was turning societal norms upside down. He called his followers not just to follow laws or rituals, but to embody love and compassion in their daily lives. So, ganun siya, mga kasembreros. So, tayo bilang mga pinili ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, ay hindi lamang tayo tinawag para sumunod, no, kundi para i-embody natin. Kumaga pa, maging instrumento tayo. So, when God said, love one another, so we should love one another. Kapag sinabi na magpakumbaba tayo. So, kumapa tayo yung buhay ba na patotoo, mga kasembreros, na para ano lang siya, no? Parang sa kumpanya, pag instruct ka na o ganito, tapusin mo within 2 hours. So, tinapos mo siya within 2 hours. So, ikaw, doon yung instruction na, yung sa manual na yon, na binuhay mo yung instruction because you did yung according doon sa instruction. So, parang ganun sa Biblia. Nagiging buhay yung Biblia, mga kasembreros, nagiging buhay yung salita ng Diyos if we embody, no, if we act, mga kasembreros, according sa instruction at turo ni Lord Jesus Christ sa Holy Bible. So, especially dito, no, sa ating word na about sa pagiging masaya. So, choice natin iyon, ha, and definitely yung saya, yung kagalakan na ibibigay ng ating Panginoon ay hindi matutumbasan, mga kasembreros, na yung mundo ito kasi maraming negative, no, negative feedback, mga comments, mga news, mga balita, nababalitaan natin. So, maraming negative at saka harsh. Pero sa Diyos natin ay ang sikreto ng masayahin. So, sa final thought natin, as we reflect on Matthew chapter 5 verse 7, let us carry the message of mercy with us
wherever we go. It is essential in our relationships and vital in our walk in Christ or with Christ. Understanding that showing mercy is a path to receiving mercy encourages us to act from a place of love. So, kailangan yung standpoint natin, yung pinaka-core natin mga kasumbrers ay dito, yung pag-ibig ni Kristo. No? Kasi kapag iikot tayo sa lahat ng turo, kapag hindi natin pinopossess or hindi natin tinuturi ang salita ng Panginoon na may pag-ibig ni Lord Jesus Christ, ay mafe-feel nila na condemned sila, yung mararamdaman nila ay condemnation at judgment, hindi pag-ibig ni Lord Jesus Christ. Alright, sinama sa ating Word of God, no? Pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa sa ating Panginoon, mga kasombrers. And of course, yung sikreto ng masayahin sa salita ng Panginoon. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasombrers, and paalam po.